Kabanata 51. Ang taong nauna sa kanya ay isang masama, hamak na tao. Isang mamamatay tao ng mga tao, isang iskandaloso na kapwa, ngunit narito siya, nanginginig sa harap ni Zephyr. Mga sonmen kami, please, huwag mo akong pahirapan, bigyan mo ako ng pagkakataon Pagmamakaawa ng lalaki, pinutol ni Zephyr ang kanyang groveling short with a twist of his bladed energy, and winded it throughout the man's body. Sunmen. Bakit kayo nandito sa campgrounds? Bakit wala ni isa sa amin ang nakapansin sa inyo? Nagtatanong na tanong ni Zephyr. Ang mga lalaking nahanap niya ay hindi rin mahina, ang pinakamakapangyarihan ay isang lakas ng level 7. Mabilis sana silang mapansin ng Khan. Nagtaka si Zephyr kung paano sila nakalusot sa bakuran ng Khan. Ang aming Panginoon, nakipagsabuatan siya kay Mist Khan, ngunit, bilang isang hakbang sa pag-iwas, ipinadala kami ng aming Panginoon upang pasukin ang Khan upang tiktikan sila. Sagot niya. And your powers are frightening, it caught our attention, we wanted needed to know how you got so strong. Please. Stop torture me, just let me die. Nagmamakaawa ang lalaki at nagmamakaawa. Lalong naputol ang enerhiya ni Zephyr sa kaloob-looban ng lalaki. Naramdaman ng lalaki na ang bawat segundo ay lumalala kaysa sa huli, kaya mas gugustuhin niyang mamatay. Anong sabi mo? Tanong ni Zephyr. Hindi kailanman naisip ni Zephyr na ipagkanulo ni Mist ang kanang ganoon, ang makipagsabuatan sa Sun Clan ay isang traidor na pagkakasala. Hindi nakakagulat na ang mga hanggal na ito ay madaling makalusot sa Khan. Ang araw ay ang pinakamalaking angkan sa Starlight, mas malakas kaysa sa Khan, sila ay nagtataglay ng maraming malalakas na mandirigma. Ang kanilang mga ugat ay luma at malakas sa Starlight. Mabilis na tinapos ni Zephyr ang lalaki sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang mga talon mula sa kanyang katawan, ito ay nagpadala sa kanya upang sumambulat sa isang pinong, pulang ambon. Mist UB ****, kailan ka nagsimulang makipagsabuatan sa araw? Bago pa ba mawala ang aking ama? O pagkatapos mong maging ulo? Sa isip ni Zephyr, nagsalubong na naman ang kanyang mga kilay. Ito ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Gaano kalakas ang mga tao ng Sun Clan ngayon? Inasahan ba ni Mist na matiktikan ang sarili niya? Bukod sa apat na ito, tiyak na may iba pang mga especially iya sa paligid, na nanood ng Khan. Dapat sila ang humahabol sa atin, para maalis tayo sa Starlight. Zephyr gritted his teeth. Mist, ************* idiot. Nagmura siya. Ang pag-iisip tungkol kay Mist Khan, na kasalukuyang hawak ang kapalaran ng Khan bilang bargaining chip sa kanyang mga hanggal na laro, ay pumuno kay Zephyr ng labis na galit. Hindi alintana kung paano nila siya tretuhin, si Zephyr ay isang Khan pa rin, paano niya hahayaan ang Sun Clan na kunin ang kapangyarihan? Mukhang bibisitahin ko ang lugar na iyon, bulong ni Zephyr sa sarili habang nakatingin sa buwan. Sumimangot siya saglit, nag-isip sandali, at bumalik sa trabaho, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtatago ng mga katawan. Hindi nagtagal, tumakbo siya patungo sa kanyang destinasyon. Tinakpan ng Lightfoot ang kanyang mga galaw, tinulungan ito ng dilim. Hindi nagtagal, dumating si Zephyr sa isang bangin. Huminto siya para pagmasdan ang paligid. Wala pang dumaan sa ngayon, baog. Eto na. Sambit niya sa sarili. Lumakad siya ng ilang hakbang at naglakad patungo sa dingding. Biglang, nang malapit na si Zephyr sa pader, isang malaking kapangyarihan ang dumating at bumagsak sa kanya. Kabanata 52. Ang alon ng enerhiya na ito ay lumitaw ng wala saan, at nagulat si Zephyr, anuman ang kanyang kapangyarihan. Paralisado siya. Sino ang nang-ahas na manghimasok sa aking lupain? Isang malakas na boses ang umalangaw mula sa mukha ng bangin, matanda at mahigpit ang boses nito. Ito ay isang Khan, Zephyr Khan, narito upang makipagkita sa matandang Khan. Pasiga na sagot ni Zephyr. Zephyr Khan. Sagot ng boses, curious ang tono nito.
Hindi nagtagal ay bumalik ito sa malamig na kilos. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan, magmadali ka. Isang malakas na ugong ang nag-vibrate sa paligid ni Zephyr na sumunod sa boses, ang durog na hangin sa paligid niya ay umuugong. The Can Elders, please listen me. Sagot ni Zephyr, hindi umaatres, at pinagtibay ang sarili para makayanan ang pressure sa itaas. Hindi siya susuko. Ang mga Can Elder ay hindi lamang mga matatanda, ngunit sinaunang mga ninuno. Ang kanilang mga kapangyarihan ay mahusay, at noon pa man. Pinoprotektahan nila ang Can sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi alam ng marami sa kanila. Ang orihinal na bloodline lamang ang nakakaalam ng kanilang pag-iral, ang tunay na pamana. Gayunpaman, hindi alam ng marami sa kanila. Ang orihinal na bloodline lamang ang nakakaalam ng kanilang pag-iral, ang tunay na pamana. Anuman, ang mga elder ay masunurin, at bihirang magpakita ng kanilang sarili. Tanging kapag ang Can ay tunay na nasa matinding panganib, sila ay maghahayag ng kanilang sarili upang iligtas ang lahat. Kasinungalingan. Nasa panahon ng kapayapaan ang Can. Nasaan itong panganib na sinasabi mo? Umalis ka. Huwag mo kaming kunin sa simpleng libangan. Galit na sumigaw ang dalawang boses, sunod-sunod, balanse ng mga kapangyarihan. Ang lakas ng pagdurog ay muling nagpaulan kay Zephyr, at niyanig siya hanggang sa kanyang kaibuturan, pinilit siya nitong umatras. Anong kapangyarihan? Bulalas niya. Mukhang hindi sabi-sabi at fairy tales ang narinig ko sa dati kong buhay. Naisip niya. Ang mga elder ay agility fighters. Sino ang nakakaalam na ang Can ay may ganoong trump card? Gulat na wika niya. Nangganyo si Zephyr sa pagkakaroon ng mga elder, nalaman lang niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakataon sa kanyang nakaraang buhay. Pinatatag ni Zephyr ang sarili bago niya hinayaang sumabog ang kanyang lakas, patawarin mo ako, Can Elders. Tumigil si Zephyr sa pag-backpedaling. Siya conjured ang enerhiya sa loob niya, isang tumataas na unos, at sa pamamagitan nito ay pinilit ang kanyang mga hakbang pasulong, isang paa sa isang pagkakataon. Isang malakas na dagandong ang lumabas mula sa loob, at sa bawat hakbang ni Zephyr, yumanig ang lupa. Bawat hakbang, isang kanyan ang pumutok. Ang dalawang kapangyarihan ay nakakulong sa labanan. Oh! Bigkas ng Can Elder, hindi inaasahan na napakalakas ng kapangyarihan ng isang junior. Sino ang nakakaalam na ang Can ay magkakaroon ng gayong kababalaghan? Sumunod naman ang isa pa. Gayunpaman, matitiis mo ba talaga kami? Nagpatuloy yung isa. Biglang pinagsanib ng dalawang elder ang kanilang mga kapangyarihan, at nagpadala ng isang pares ng mga tigre na umaakay, na tumama kay Zephyr, handang turuan ng leksyon ang walang ingat na junior na ito. Isa pang dagandong ang lumabas mula kay Zephyr, hindi ito nagpasakop. Madudurog sa lupa. Sumigaw si Zephyr, nagpadala ng isang malakas na suntok pasulong, hindi sumusuko sa pag-atake ng mga elder. Sa puntong ito, pinagkadalubhasaan ni Zephyr ang Earth Shatterer. Bagamat hindi ito malapit sa lakas ng kanyang focus of the sword, sapat na iyon para pigilan ang pagsalakay ng mga elder, at naputol ang kanilang energy wall. What power! Pinahanga mo kami. You're not more than 16 years old, yet you're already so strong. Impressive. Umalangaw-ngaw ang dalawang boses, na may bahid ng pagkabigla at paggalang. Kabanata 53. Nanghihiram ng lakas mula sa daan, ang Earth Shatterer ni Zephyr ay nadagdagan ng husto, ito ay nagbigay daan sa kanya na malampasan ang kapangyarihan ng dalawang agile. Huwag kang masyadong maangas, bata. Isang boses ang umalangaw-ngaw, pagkatapos ay nagpadala sila ng isa pang sabog ng enerhiya. Dalawang putok ang nabuo sa itaas ni Zephyr, katulad ng mga palad, at bumagsak ito sa kanya. Oh crap, naisip ni Zephyr, hindi inaasahan ang kanilang kapangyarihan. Kunin mo ito, ang ating pinagsamang lakas. Palad ng langit. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses. Ang pag-ataking ito ay labis na hindi kayang tiisin ni Zephyr, kahit ang Earth Shatterer ay hindi ito mapigilan. Napilitan si Zephyr na umatras ng ilang hakbang. Pinlit mo ang ating Heaven's Palm. Kahanga-hanga,
Umalis ka na. Utos ng isang boses. Hindi ako aalis hanggat hindi ako nakakakuha ng audience. Kalmadong sabi ni Zephyr, at inayos ang sarili. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, inihanda ang susunod na hakbang. Tingnan natin kung ano ang gawa mo, bata. Isang boses na malupit na tumawag, pagkatapos ay nagpadala ito ng isang palad. 7/1/. Sumagot si Zephyr, nagpadala ng isang stream ng bladed attacks. Bumagsak ang palad kay Zephyr, at hinawakan siya ng mahigpit. Naparalisa na naman si Zephyr, sa pagkakataong ito, talagang hindi makagalaw ng kalamnan. Hey, hindi siya masama, pinipilit ang kamay natin ng ganito. Single ng isa sa kanila. Not bad talaga. It is good to know the Khan has a prodigy as you. Pagpapatuloy ng isa. Bata pa siya, tuturuan ba natin siya ng manners? Sagot ng isa. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Ano? Imposible. Sigaw ng magkabilang boses. Nakawala na si Zephyr mula sa mga pagpigil, ang kanyang katawan, na napapalibutan ng mga alon ng mga espada. Nabasag na nito ang sarili sa kanilang mga palms, gayunpaman, ang mga palms mismo ay halos nawasak dahil doon. Ika-6 na slash. Sigaw ni Zephyr. Ang kanyang mga talom na enerhiya ay umikot ng kaunti, tulad ng isang mabangis na tigre na lumilipad, bago sila mismo ang lumilipad patungo sa langit na si Zephy. Hawakan ng may dumadagandong na kaluskos, na pinalabas ang dating payak at mahinang lalaki na may sapat na lakas upang makatakas sa nakalulungkot na pagkakahawak ng matandang Khan. Isang mahusay na mandirigma, tila. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, parang galit ito, sarkastiko kahit na parang hindi nasisiyahan sa ginawa ni Zephyr. Kanina pa to eh. Parehong tumawag ang mga boses, inihanda ang kanilang susunod na galaw. Lumuhad. Dumating ang kanilang mga boses, na sinundan ng malalaking pagpapakita ng kamay. Ang pag-atake na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna, ang Old Khan ay sa wakas ay nagpakita ng kanilang tunay na kapangyarihan. Kabanata 54. Inilabas ni Zephyr ang kanyang espada, ipinadala siya nito at ang kanyang espada sa isang sayaw ng kamatayan, lumilihis dito, laslas doon, hiwa dito, saksak doon, habang sinasabayan ng mga dagandong ng dragon. Kahit na nahaharap siya sa pagsalakay ng mga elder, wala siyang balak na umatras. Bumagsak ang kanilang kapangyarihan sa isa't isa, binasag nito ang simoy ng hangin, ang hangin, at maging ang katahimikan sa kanilang paligid. Malakas ang tama ni Zephyr, napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa impact. Hindi iniwan ng Old Khan si Zephyr, agad silang sinundan ng isa pang pag-atake. Lumuhad. Utos nila. Ito ay masama, mas malakas sila kaysa sa naisip ko, hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa daan, naipadala na ako ngayon sa pinakamalapit na manggagamot. Naisip ni Zephyr, sa ngayon, natatakot siya, ngunit sa parehong oras ay nasa sabik. Parang wala na silang choice, naisip niya. Tumayo si Zephyr, sinindihan ang Lightfoot, at kinuha ang kanyang focus, papasok na siya. Mga matatanda, pakiusap, hawakan ang inyong mga kamay. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang matandang boses. Matapos marinig ito, ang focus ni Zephyr ay nawala, at tulad ng pagtatapos ng isang kidlat, ay tumayo sa kanyang pwesto. Pamilyar sa kanya ang boses na ito. Hindi napigilan ng mga mata ni Zephyr na maluhasan na pagtanto, Lolo, ikaw ba yan? Kilalang-kilala ni Zephyr ang boses na ito. Ito ay Typhoon Khan. Bagyo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng isa sa mga elder. Matandang Khan, pasukin mo ang aking anak na si Zephyr, pakiusap, sabi ni Typhoon. Kumunot ang noo ni Zephyr, nang marinig ang boses ni Typhoon, masasabi niyang may mali. Parang wala siyang masyadong energy. Biglang, sa sandaling matapos ang pagmamakaawa ng bagyo, ang mukha ng bangin sa harap ni Zephyr ay nagsimulang gumalaw at yumanig, biglang, nagsiwalat ito ng isang maliit na biyak na dahan-daang bumukas. Bumukas ang biyak sa isang butas, kasing laki ng isang pinto. Bagamat ang bunganga ng kuweba ay mukhang maliit,
Ang loob ay malawak, na minarkahan lamang ng isang maliit na daanan bago ang pagbubukas. Sinundan ni Zephyr ang maliit na landas, at hindi nagtagal, natagpuan ang sarili sa harap ng isang katamtamang laki ng palasyo. Pumasok siya at nakita niya ang tatlong matandang lalaki na nakaupo sa lupa. Dalawa sa matandang lalaki ay natatakpan ng mahabang buhok ang kanilang mga mukha, mahirap makita ang kanilang mga katangian. Sa pagtingin sa kanila, naramdaman ni Zephyr ang isang matinding alon ng enerhiya, isang kakilakilabot na kapangyarihan. Mula sa pagpasok ni Zephyr ay nakalok na sa kanya ang tingin ng dalawang lalaki. Nahihirapang huminga si Zephyr sa mga nakaka-suffocating powers na lumalabas sa paligid niya. Mabilis niyang binigkas ang daan, gamit ang kanyang might para pigilan pansamantala ang kanilang mga aura. Hindi ka panipaniwala, ang dalawang ito ay dapat ang dalawang Agile, ang Oudkan. Mukhang hindi pa nila ginagamit ang kanilang tunay na lakas. Napaisip si Zephyr sa sarili. Lingid sa kaalaman ni Zephyr, alalang-alala at pagod na sa kanya ang dalawang matanda. Zephyr, anak ko, ikaw ba yan? Tanong ng matandang nakaupo sa harapan nila, dahan-dahan. Ibinaling ni Zephyr ang tingin sa lalaki, tumaas ang tibok ng puso niya, bumamba ang dugo sa loob niya. Tuwang-tuwa at gumaan ang loob ni Zephyr nang makita ang kanyang lolo. Opo lolo, ako po. Bago niya namalayan, naramdaman ni Zephyr na nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa mainit na luha. Ang mga taon niyang paghihirap, biglang naanod. Si Zephyr ay 7 lamang nang umalis ang kanyang lolo. Pagkatapos noon, ginawa na ni Mist at sinabi ang lahat ng makakaya niya para murahin si Zephyr. Hindi alintana kung siya ay muling magkatawang tao, hindi makakalimutan ni Zephyr ang kalupitan na ginawa sa kanya sa mga kamay ni Mist. Kabanata 55. Zephyr, my boy, I'm so sorry, may halong guilt ang tono ni Typhon. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo, isang matandang mukha ang nakatitig kay Zephyr. Medyo tumanda na si Typhon, hindi alintana, alam ni Zephyr na ang matandang nauna sa kanya ay lolo niya talaga si Typhon Kan. Lolo, anong nangyari? Bakit ang iyong lakas ay napakahina, napakahina? Bakit ang iyong espiritu ay lubhang nasugatan? Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Zephyr sa galit, hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng 1,000 salita, lahat ay may kahulugan ng galit at galit. Maging ang dalawang matanda ay naramdaman ang galit ni Zephyr na nagmumula sa kanya. Siguradong may laban ang isang ito. Napabuntong hininga ang matanda. Lihim akong inatake, at pinilit akong magtago upang gamutin ang aking mga sugat. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay masyadong kakaiba. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, kahit na sa tulong ng matandang Kan, hindi ako gumaling. Zephyr, my boy, the suffering you endured these years, I am aware, yet unable to do anything. I'm so sorry, sabi ni Typhon, hindi napigilan ang sariling luha pagkatapos. Sino ang nanakit sa iyo, lolo? Halos wala kang kaga sa buong Starlight. Sagot ni Zephyr. May isang maitim na sangkap sa loob ng katawan ng bagyo, ito ay kumakain ng lakas na ito, at ang kanyang espiritu mula noon. Ito ay masyadong kakaiba, kahit para sa amin. Sinubukan namin, sabi ng isa sa mga elder. Kung hindi ka dumating ngayon, baka hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Typhon na makita ka ulit. Pagpapatuloy niya, hindi na sana tatagal ang bagyo ng ilang taon, ang substance ay mapipigilan lang ng ganoon katagal. At ako ang nararapat na patriarch ng Kan clan, hanggat ako ay nakatago, walang makakaalam ng aking sitwasyon, walang sinuman sa Starlight ang maglalakas loob na salakayin ang Kan. Gayunpaman, paano ako tatayo at panoorin habang naghihirap ang aking pinakamamahal na apo? Mahinang sabi ni Typhon habang nakakuyom ang mga kamao, bahagyang nanginginig ang katawan. Si Zephyr, gayunpaman, ay nanatiling walang pakiramdam. Alam niyang halatang may pakana sa paglalaro. Ang Typhon Kan ay umabot sa antas ng agility at naging Kan Patriarch sa loob ng maraming taon. Kung bumagsak ang bagyo, marami ang darating upang hamanin ang Kan. Gayunpaman,
Napakasaya at nasisiyahan akong makita kung paano lumaki ng husto ang aking anak sa kabila ng kakilakilabot na mga kondisyon. Malayo na ang narating mo, Zephyr, malayo ang narating mo. Sabi ni Typhon habang nakangiti, at mahinang tumango kay Zephyr. Gayunpaman, hindi nagsisinungaling ang kanyang ekspresyon, siya ay nasa matinding sakit. Kumusta po kayo, Lolo? Tanong ni Zephyr na inabot niya para hawakan ang katawan ng Lolo. Huwag mo siyang hawakan. Sigaw ng dalawang matanda, huli na sila ng isang segundo. Nang ilapat ni Zephyr ang kanyang kamay sa Typhon, isang bigla ang pagdagsa ng maitim na enerhiya ang sumugod sa kanya, na parang isang makamandag na ahas, na nagbubuga ng mga pangil nito sa kanya. Ang mga enerhiya ay pumasok sa daluyan ng dugo ni Zephyr, ang mga channel ng enerhiya ni Zephyr, mabilis na kinain siya. Zephyr, dapat mong ilabas ang enerhiya na ito ngayon. Sabay-sabay na sigaw ng dalawang matanda, puno ng pag-aalala ang kanilang mga boses. Ang bagyo mismo ay nagpahayag hindi lamang ng sakit, ngunit sisihin sa sarili, nagtataka kung bakit hindi niya pinigilan si Zephyr.